Kabayan, uuwi ka ba ng Pinas? Para sa'yo ang video na to. Gumawa ako ng video ito para magbigay ng tips sa mga pauwing OFW sa Pilipinas. Marami kasing nagtatanong sa akin, paano ka ba nakauwi? Ano bang nangyari sa'yo sa airport? Ano bang mga procedures? Ano ba ang nandun sa hotel? Ano bang pinagagawa nyo? So naisipan ko gumawa nito para hindi lang isahan na sumagot sa mga kaibigan, kundi ma-inform ko rin yung mga OFW na uuwi rin sa Pilipinas. Para sa inyo lahat ang procedure na ginawa kong ito. Sa pagsisimulan natin, nais kong sabihin sa inyo na ang pasahero ay dalawang klase. Isang baguhan at isang datihan. Subalit sa panahon ng pandemya, nabago lahat ang sistema. Nabago ang mga regulasyon sa airport at sa mga airlines. Ngayon, kung baguhan ka, kabayan na uuwi sa Pilipinas, tandaan mong mabuti ang unang step na to. Sapagkat ang unang step na to ay alam na to ng mga datihan. Kapag dumating ka na sa airport, sa departure area, hanapin mo kaagad ang check-in counter ng airline mo. Halimbawa, Philippine Airline, hanapin mo kaagad yun. Pag nakita mo na, pila ka kaagad. Huwag kang magsayang ng oras. I-ready mo na habang nasa pila ka, i-ready mo na ang passport mo, ang visa mo, ang ticket mo. At ipipresent mo yan sa counter ng airline. Merong ground personnel na mag-a-assist sa'yo. And then pag okay na yan, bibigyan ka ng boarding pass. Okay. Wag mong wawalain ang boarding pass na to. Yung passport, visa, at ticket, i-return naman yan sa'yo, ibabalik yan sa'yo. Ngayon, pagkatapos mo sa check-in counter, dumiretso ka na kaagad sa immigration. Tapos, pagdating mo sa immigration, kung tapos na, dumiretso ka na kaagad sa boarding area. Kasi importante, sa boarding area magstay ka. Huwag ka nang lumabas sa boarding area as much as possible. Kasi may mga updates na binibigay ang airline from time to time. Ang pangalawang step, nasa loob ng eroplano. Naka-take off na kayo nito, lumilipad na, nasa area na, at habang lumilipad ito, ang mga flight attendants, magbibigay sila ng mga forms, iba't ibang forms. Ang una, yung tinatawag na Case Investigation Form. Ito yung sample ng Case Investigation Form. Kaya, kailangan ready ang ballpen ninyo. Kung pwede, may 2 piraso kayo. Kasi kapag hindi nag-function ng isa, may isa ka pang magagamit, di ba? At kapag nag-function din ng isa, may pwede kang ipahiram sa iba. Ang pangalawang form, ang Affidavit of Undertaking. Ito naman ang sample ng Affidavit of Undertaking. Dito makikita mo na may importanteng nakasulat na sinasabi mo, I hereby voluntarily submit myself for COVID-19 testing and undergo a mandatory quarantine. So, kailangan mong ibigay ang iyong tiwala sa government ng Philippines. Ang pangatlong form na pipilapan mo ay ang IATF Declaration Form.
Ito naman ang kanyang sample. Dito, basahin yung mabuti to. Please write legibly in capital letters and answer all questions if possible. Okay? Pag sinabing capital letters, lahat ay malaking letra na ilalagay nyo sa bawat square, bawat space na narito. Okay? Ang pang-apat na form, ang OWA Project Care Slip. Ito yung sample ng OWA form. Ano nga ba ang OWA? Overseas Workers Welfare Administration. Ito yung Project Care Slip nila. So, isa rin to sa susulatan nyo. Medyo marami mga forms na pipilapan. Ang panglimang form, ang Health Declaration Card. Ito yung sample ng Health Declaration Card na kilala sa yellow card. Okay? Ayan. Ang dami rin na pipilapan. Ang pang-anim na form na pipilapan mo, ang BOI Arrival Card. Ito ang sample ng BOI Arrival Card. Ano nga ba ang BOI? Bureau of Immigration. Ito, mga kabayan, pinalaki ko lang to. Pero ang size nito, ang actual size nito, halos 1/4 lang ng isang buong bond paper. Pinalaki ko lang to para makita nyo ng malapitan. At ang pangpito at huling form na pipilapan nyo, ang BOC Baggage Declaration Form. Ito ang sample niyan. Ano nga ba ang BOC? Bureau of Customs. Itong form na to ay kilala sa Customs Baggage Declaration Form or BOC number 117. Okay? BOC form number 117. Okay. Ito yung form na yan. And, medyo marami yan. Marami kayong babasahin. Okay? Ayan. Maging maingat sa pag-fill up ng mga forms na to sapagkat limitado lang ang forms na nasa kamay ng mga flight attendants. I am not sure kung bibigyan pa kayo ng pangalawang form in case magkamali kayo. So kaya, kailangan maging maingat. Sa loob ng eroplano, isang tip pa ang gusto kong ibigay sa inyo, aside from magdala kayo ng ballpen, maingat sa pag-fill out or pag-fill up ng mga forms, kailangan meron din kayong small bottle ng alcohol. So, kailangan from time to time din, lalo na kung pupunta ka sa CR, i-sprayhan mo siya ng alcohol para iwas COVID. Ngayon, yung face mask mo, kailangan palitan mo siya after 4 hours. So, dapat meron ka ring extra face mask. At as much as possible, huwag kang mag-aalis ng face shield. Okay, yung face shield na yan ay ibinibigay yan ng mga flight attendants bago kayo lumipad habang nasa loob ng eroplano. Bago ang take-off ng eroplano, ay bibigyan kayo ng tigi-isang face shield. Okay? Ang pangatlong steps, masaya to kasi nasa Pilipinas na. Paglanding ng eroplano sa NAIA, hindi ka agad kayo papababain. Bago ang disembarkation, pag sinabing disembarkation, yung pababa sa inyo galing sa eroplano, may mga taga Philippine Red Cross saka Philippine Coast Guard na papasok sa loob ng eroplano. Ang gagawin nila, ang una,
i-check ang body temperature ng bawat OFW. Bawat isa, i-check yan. Tapos, magkakaroon ng orientation ang Philippine Coast Guard about COVID-19 protocols. Dito tandaan yung mabuti, makinig na mabuti sa mga instruction ng Philippine Coast Guard personnel. Kasi ito yung susunod na pinaka-importanting bagay na gagawin nyo sa loob ng airport. Ang kanilang mga instructions ay dapat masunod. Ang pang-apat na step, pagkagaling mo sa eroplano, pakalabas mo, pakapasok mo ng airport, dumiretso ka kaagad sa verification desk ng Philippine Coast Guard. May mga encoders doon na mag-assist sa iyo. I-present mo ang ECIF QR code mo at passport. Ano ba tong ECIF QR code? Ang ECIF, ang ibig sabihin niyan ay Electronic Case Information Form. Yung QR code na yan ay ibibigay yan sa'yo kapag in-online mo siya sa Philippine Red Cross. 3 araw bago ang yung arrival sa Pilipinas, pwede ka na mag-online sa website na to. http://ecif.redcross.org.ph. Okay. Subalit, in case na hindi ka nakapag-online, pwede kang pumunta sa help desk ng Philippine Coast Guard. Napakababait ng mga personnel ng Philippine Coast Guard. Kasi nagdumaan ako doon, may nakita akong hindi naman talaga nakapag-online. So, tinulungan nila. Meron ding linya para doon. Medyo tatagal ka nga lang ng konti. And then, pag nagkaroon ka na ng QR code, by the way, kailangan mo ng email address dito. Kaya kung nasa ibang bansa ka pa, pauwi ka pa lang, gumawa ka na ng email address. It's either be Gmail or Yahoo. Makakatulong yan. Ngayon, let us go back. Halimbawa, meron ka ng QR code. Punta ka na sa verification desk ng Coast Guard at bibigyan kanila ng barcode stickers. 6 na sets yun. Para saan to? Para sa swab testing. Ang isa ay ilalagay mo ito sa iyong passport. Ang purpose niyan ay para sa immigration. Okay? Pero in my experience, yung verification desk officer ng Philippine Coast Guard, siya na naglagay doon sa passport ko. Okay? Ayan na, nandito na tayo sa pang-5 step. Lilinya ka na ngayon sa test booth. Isasubmit mo ang other sets ng barcode stickers sa personnel ng magkakandak ng test, swab testing sa'yo. And ipapakita mo lang yung passport mo. Dito, sa observation ko, ang daming iba't ibang mukha ng mga kababayan natin. Merong medyo ninenervyos, of course, merong kaba. Ang iba nga, naririnig namin sumisigaw pa. I don't know kung bakit. Kasi, ang swab specimens na kukunin ay galing sa iyong mouth, sa bunganga at sa ilong. Pero sa akin, ang experience ko, hindi naman masakit, nakakakiliti nga lang.
Pagkatapos ng swab testing, dito na tayo sa number 6 step. Diretso ka na kaagad sa immigration. Pila ka kaagad kasi medyo mahaba din ang pila nito. So, ipipresent mo sa BOI officer ang passport mo na merong nakalagay na sticker. Di ba sinasabi ko yung barcode sticker. And dito mo na rin isasubmit yung BOI arrival card. And then pagkatapos dyan, medyo mabilis naman mabilis lang dito, ay diretso ka kaagad sa carousel, sa baggage claim para kunin mo ang iyong luggages at yung pinakamamahal na baby or tinatawag nating balikbayan boxes. Pagod na Matagal pa ba? Yun ang karamihang tanong na naririnig ko. Aba, nandito pa lang tayo sa pang-7 step. Dediretso ka na sa customs. Anong gagawin mo sa customs? Usually, isasubmit mo lang naman yung tinatawag na Form 117. Yung sinabi ko kaninang Customs Baggage Declaration Form para sa clearance ng BOC check. Okay? And then, after that, nakalagay na yan sa yung mga luggage mo sa isang trolley. May trolley ka na yan Pero, ang tip ko rito sa inyo, sa immigration at sa customs, mag-follow kayo ng proper social distancing. And never remove your face mask and face shield. And, yung yung luggage, palaging nasa mata ka. Titingnan mo lagi. Kasi pwedeng magkakapareho ang bag at ma-exchange pa yan sa ibang tao. Lalo kang mahihirapan. Kasi ibang hotel ang mapupuntahan nun. Hindi mo na basta-basta yun makukuha. Sa pang-8 step, medyo critical. Kasi yung mga tao rito pagod na. Gutom na at yung iba nanghihina na. Diretso ka na kaagad sa OWA. Anong gagawin mo sa OWA? I-submit ang project care slip. Dito medyo matagal ang hintayan sapagkat dito hihintayin mo kung anong assigned bus mo at hotel na tutuluyan. Pero huwag kang mag-alala kasi sa experience ko, nagbibigay naman sila ng mga small food packs at isang bottled water habang naghihintay. Kami, ang pagkain na na-serve sa amin, anong tawag nito? Hindi siya chicken, beef. Adobong beef ang na may halong kunting vegetables pero masarap. Medyo isang nga lang ng rice, isang cup of rice nga lang. Pero sapat na 'yon para ang gutom natin habang naghihintay. Kasi pagdating naman natin sa hotel, may isi-serve din naman na pagkain. So dito, keep on waiting lang. Isa to sa dapat nating paghandaan. Dapat dito, huwag kang aalis sa linya. Kasi, ang pagbigay sa inyo ng bus, depende sa linya. At doon sa linya, kung halimbawa napasama ka sa linya, halimbawa 1 to 50 ang isang bus, andun ka sa number 49, swerte mo kasi makakaalis ka na kaagad. Pero yung sa 51 to 100, maghihintay na naman yon. At hindi nyo pa alam kung anong hotel. I-announce na lang ang hotel sa inyo kapag nasa bus na kayo sa loob ng bus. Okay?
Okay, nasa 9th step na tayo. This time, nasa bus ka na nito. Papunta ka na ng hotel. Ang mga hotel, ang mga buses, ay provided dyan ng OWA. Subalit, yung hotel accommodation mo, doon mo lang malalaman sa loob ng bus kung saan papunta ka na doon. Ang mag-a-announce niyan, ang driver na ng bus. Base sa aming experience, base sa aking experience. At maswerte ka kung ang hotel na tutuluyan mo ay nasa Manila lang, Metro Manila. Within Metro Manila. Ang disadvantage, kung medyo malayo, katulad na lang ng halimbawa sa labas ng Metro Manila, Tagaytay, o kaya Clark. So, medyo may kalayuan ng konti rin yun. Magbibiyahe na naman. Pero, keep your faith. Makakarating din kayo rito sa hotel. Pagdating nyo ng hotel, ay magkakaroon ng another orientation. Una, itong hotel admin at ang OWA staff. Dito, ipapaliwanag sa inyo ang bawal na bawal, ang house rules ng hotel at yung ipinagbabawal ng gobyerno. Sasabihin to sa inyo ng OWA. At dito, muli kayong hihingan ng OWA ng email address para doon isend sa inyo yung result ng inyong swab test. Although, meron na rin naman kayong naibigay na email address na sa airport, pero still, hihingi pa rin sila niyan. Ngayon, kahit pagod ka, kailangan stay awake ka. Eyes always sa luggages. Listen very carefully sa instructions ng hotel admin at ng OWA personnel. At ang pinaka-importante, malapit ka nang magpahinga. Sa tagal ng oras mo sa itaas ng alapaap, pagdating mo sa airport, it takes like siguro mga 5 to 6 hours in my experience bago kami nakarating ng hotel. But, no worries. Kasi, pagdating nyo sa hotel, bibigyan kayo ng makakain at may inom. Home sweet home! Yun! Kung ang result ay negative. Pero kung positive, ibang usapan na yon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang transportation pauwi ay provided ng OWA. Ang yung gagawin lang, i-report sa OWA, sa representative, sa staff na nag-orient sa inyo sa hotel, na ang yung result ay dumating na at ito ay negative. In our experience, in my experience, chinek ko siya after 3 days, lumabas. Sa amin kasi, 3 days lang kami na pwedeng mag-stay sa hotel. 3 days lang ang pwedeng after 3 days, marireceive na namin ang result. Nagbabago ang regulation. So, maaring dito sa number 10 step na to, may bagong regulation. Ang regulasyon ay iba na nang mapanood mo ang video ito. Pwedeng mag 7 days na uli, pwedeng 14 days uli, or 10 days uli kayo sa quarantine facility. Pero in our time kasi, 3 days lang. Ngayon, kung taga-probinsya ka,
Sila ang mag-a-arrange ng provincial bus para sa iyo papuntang probinsya, pauwi sa bahay mo sa probinsya. Pero if you are living inside Metro Manila, ang OWA ay mag-i-schedule ng trip. Pero pwede kang mag-request, ina-allow naman nila. Kung gusto mo, makita na ang kapamilya mo, ang asawa, ang mga anak, ang boyfriend, ang girlfriend, ang mga parents, ang mga kapatid, mga pamangkin, pwede kang mag-request ng sarili mong sasakyan. O kaya, may mga taxi naman sa hotel na pwedeng maghatid sa'yo kung saan ka man pupunta dito sa Metro Manila. Mga kabayan, sana nagustuhan nyo ang presentation na to. Ito yung actual na nangyari sa pag-uwi ko sa Pilipinas. At sana may mapulot kayong mga importanteng bagay bago kayo umuwi sa Pilipinas. Ang paghandaan nyo yung mga forms. In my opinion, siguro yung mga forms hindi magbabago yon. Ang magbabago lang probably yung pag-stay nyo sa hotel. Kasi may mga changes na nangyayari. Katulad sa panahon namin, kami 3 days lang napauwi na kaagad kami kasi nakuha na namin ang negative results. Ngayon, ewan ko kung ilang days na kayo mag-i-stay sa hotel, ilang days nga, ano bang bagong procedure para sa paghintay nyo sa result ng swab test. So, yun maaari ang may mga changes. Pero yung mga forms still, yun pa rin, palagay ko ang inyong gagawin. May mga other tips pa po akong ibibigay para sa mga OFW. Kung nagustuhan nyo po ang presentation na to, subscribe na lang po ang YouTube channel ko para updated po kayo sa mga susunod na tips na bibigay ko. Sa mga pauwi po na galing sa iba't ibang bansa, have a safe and happy trip. God bless you. Keep safe always.